Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Baka daw si Kai Sotto ay manatili muna sa Japan at hindi maglaro para sa Gilas Pilipinas sa susunod na window. Totoo ba yun? I think Kai also owes Koshigaya Alphas his time. Kasi hinintay nila si Kai Sotto ng 1.5 taon para makarecover. So sa tingin ko, deserve din ng Koshigaya Alphas pakinabangan yung time ni Kai Sotto to play and also for him to blend in with the team because it's been a long time. Dito sa Philippines, sa FIBA, hindi natin nagamit si Kai Sotto. Doon din sa Japan, hindi siya nagamit ng mahabang panahon. Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Sa kabanatang ito, alamin natin kung totoo nga bang hindi makakapaglaro si Kai Sotto para sa Gilas Pilipinas sa susunod na FIBA window kasama ang New Zealand at Australia. At hindi lang daw ang kanyang injury ang issue ayon sa isang Japan B-League insider. Iris, pag-usapan natin, what exactly do you do? Anong ginagawa mo para sa Japan B-League? Well, statistical analyst, statistician, stats reporter. So I count digits pagdating sa rebounds, points, errors, turnovers, even timeouts, and statistics regarding overall arena numbers. I like see. attendance, crowds, events. So binibilang natin yon para may report tayo every time na nasa arena tayo. Okay. Paano ka nagsimula dito sa trabahong to? It was not advertised. So my background ako sa events and sports dito sa Philippines. So I was tapped to do this and then have the training because ang nagpasimula talaga nito is the first one was Thirdy Ravenna. Mga Si 5 years Thirdy ago. Ravenna, Yeah. siya nag-open ng gate para mabuksan yung Filipino basketball knowledgeability, malaman ng ibang bansa, especially Japan, na alam natin ang ginagawa natin when it comes to basketball. Since mid-pandemic yun, I was required to do the training either in Singapore or Hong Kong. Pero since sarado, I was asked to do it online training. The training was almost 3 weeks, 4 weeks of hard training talaga when it comes to rules, even yung measurement ng lahat. Bench measurement, hanggang saan kailangan sa training yun para ma-approve ka, you get the license. Okay. Gaano kalaking adjustment para sa iyo ang lumipat ng Japan? Sa lumipat ako ng Japan is because of love. Okay. May nililigawan ako sa Japan. Ayun. And Yun then, naman ano bang... Alam mo yung trabaho sa gabal talaga sa pag-ibig. ano bang pwedeng gawin ko dito sa Tokyo okay. habang nanliligaw ako? Okay. So, isa yun sa mga jobs na pinasok ko. And fortunately, na-hire ako as a B-League statistician. And that's it. So, dire-diretso na. Nag-start ako ng mid-2019 until now, 2026. So, it's been almost for over 6 years now. Okay. How much traveling do you do? Kasi syempre, lahat ng team, palipat-lipat yan, home and away, at yung round-robin format, at lahat yung gaano kadalas kang bumibiyahe sa loob ng Japan? So, ang B-League games are 4 games. Mondays, Wednesdays, 5 days. Mondays, Ikaw yung Wednesdays, statistician, Fridays, Saturdays, and Sundays. Okay. So, most of the time, ang kinukuha kong schedule are Fridays, Saturdays, and Sundays. Kasi, magkakasunod yun. Kunyari, pupunta kang Fukushima, which is 300 kilometers from Tokyo. Mag-hotel ka. Kasi sunod-sunod na yung games na yung 1, 2, and 3. Or 1 and 2. Yun ang schedule ko. So, inside the arena required ka, nasa loob ka ng arena. Okay. For you to get the actual digits. Kasi lahat sila, like from the news station, from the stats board, hinihintay nila yung statistics mo. How are the Filipino players doing? Kumusta ang kalagayan nila dyan sa B-League? Excited to tell you. Nakakuha tayo ng big market players. Quentin Millora Brown from UP. Kinuha siya ng Chiba Jets. Chiba Jets is one of the biggest market basketball team in B-League. So para siyang Chicago Bulls, Lakers, or New York Knicks. So at last nakapag-sign tayo ng Pinoy import na
na nasa big market. So some players are from the provinces. Okay lang din 'yon. But this one is really big. This is a very big news. Kumpara dito kay kumpara kila Kiefer Ravena na nasa Yokohama, which is a big city also, and Bobby Ray Park na nasa Osaka. Nasa Osaka. Quentin is in Chiba. This is the biggest city, parang California sa Japan yun. Very happy to know. And he's averaging quite well, 4 rebounds and 4 points for now. Since he still have he only have 5 games. So may mga 20 games to go pa siya. Okay, kung halimbawa dumating doon ang isang Filipino import, inaasahan ba kagad na malaki ang magiging papel nila doon sa team o unti-unti lang yun, they have to earn it? No, actually, they're not required. First of all, they have to blend in because the system and B-League is totally different from our local league. It's because most of the coaches, half of them, 50% of all 24 to 26 teams are foreign coaches. Okay. European coaches. So walang favoritism yan. Walang favoritism. So medyo nasa tayo, likod kaagad tayo. We really have to earn from scratch pag import tayo. Dahil ang kalaban katulad ni Quentin, katulad nila sila AJ Edu, ang kapalitan nila 6'10 din. Hindi katulad ng mga Asian players na average natin 6'2 and the biggest is 6'5 to 6'6. So malayo. So yung coaches naman matagal since we have 60 games, matagal bago i-develop yung matagal bago mabigyan ka ng big break. Okay. Sinasabi mo sa akin kanina, kinikwento mo na iba yung sistema ng mga local teams at malaki ang involvement ng komunidad sa mga laro. Yes. Happy to share with you na pag player ka, involved ka sa TV stations, guestings, talk shows, comedy shows, and involved ka sa community. Parang Pilipinas noon. Parang Pilipinas noon, nung 1980, sila Paul Albert, Benji Paras, si Alvin Patrimonio nasa Shoot That Ball. Almost similar kasi yung celebrity status talaga nila makikita sa buong community. Kunyari taga Yokohama ka, makikita mo sila na gumagawa ng outreach program, cleaning. So magpa-flyer sila sa station. So yung mga bagay na yun, since sa Japan naman kasi hindi sila mahilig sa, selfie tayo. So pag nakita yung mga players sa station, hindi naman ganun pinagkakaguluhan. Pero required sila, pag nag-sign sila sa team, required sila gawin yung city obligations. So isa yun sa mga, para sa akin, tinitingala ko na sana maibalik sa local basketball natin dito na yung mga basketball players are real role models. May community outreach sila. Okay, para naman sa iyo, ano ang pakinabang sa mga players natin ng paglalaro sa Japan? Anong natututunan nila? Anong kaibahan ng basketball sa Japan? Biggest competition, ex-NBA players ang kalaban nila. Wow. 60 games ang nilalaro nila. That means almost every day nagpa-practice at naglalaro sila ng basketball. Kaya kung mapapansin natin, pag dumating na ang FIBA elimination at pag dumating na FIBA championship or any invitation, laging B-League basketball players ang nag-emerge, averaging 14 points to 20 points, 7 assists, rebounds ay 10. It's because condition na condition sila. This is really favorable for us basketball fans, and for us Filipinos rooting for our players. Naaalagaan sila ng husto kasi nakukondisyon sila. Anytime, ready to go sila. Yun yung pinaka-advantage natin as a player. May nabasa ko, baka daw si Kai Soto ay manatili muna sa Japan at hindi maglaro para sa Gilas Pilipinas sa susunod na window. Totoo ba yun? I guess it's 90% sure. It's because Kai Soto got injured the first day of his playing game. So that was 4 weeks ago. Nandun ako nung binalikan ko si Kai at nakausap ko din yung physical trainer niya na Filipino din na kailangan talaga magpahinga ni Kai Soto ng kaunti pa. I think strategy din yon. I think this is the real thing. I think Kai also owes Koshigaya Alphas his time kasi
na hinintay nila si Kai Sotto ng 1.5 taon para makarecover. So sa tingin ko, deserve din ng Koshigaya Alpas pakinabangan yung time ni Kai Sotto to play, and also for him to blend in with the team, because it's been a long time. Dito sa Philippines, sa FIBA, hindi natin nagamit si Kai Sotto. Doon din sa Japan, hindi siya nagamit ng mahabang panahon. So in other words, tiis muna yung Gilas Pilipinas. CS muna tayo. Kung ako tatanungin, tawag din, pakisama muna tayo. Kasi Okay. yung investor po, yung investor ay nagbigay ng time at saka ng money dun sa pag-recover ni Kai Sotto. I think it's for them to call the shots this time. Okay. And on the other hand naman, what do Japanese players learn from the Filipino players who go there? Ano bang technology transfer na binibigay natin sa kanila? Based on like Terdy Ravena, Kiefer Ravena, Bobby Ray Parks, yung mga originals, yung mga naka 4 or 5 years na, napansin ko sa kanila ang na-share nila sa players yung pagiging Filipino, loose, friendly. Mas Ngayon relaxed. gusto nila mag-English. Ngayon, dati para silang mga soldiers. Pagpa-practice, ganun. Ngayon, nagiging super friendly sila dahil sa mga Filipino imports. Nagiging pares na pares, parang yung mga players na nakikita mo, pag nandun sila sa practice, naghaharutan, nagbabanggaan, shoulder to shoulder. Napapansin yun dahil every day na may practice, may all teams, in total 55 teams talaga yung ligi, B1, B2, B3. Lahat yun may nag-cover. So bawat team may behind the scenes. So pinapapanood natin kung ano nangyayari sa practice. Nakikita natin na lahat ng Filipino basketball players, lagi nila impluwensya, energy. Positive energy. Yun ang nabibigay natin. Yung mga yun yung nabibigay ng Filipino atmosphere. Friendliness, barkadahan. Ayun, na-feel. Tsaka ang laking bagay nun pagdating sa laro, di ba? Yung tiwala mo sa isa't isa, yung nagiging kalmado ka pag merong laro, tsaka yung may sense of humor, hindi parang robot, di ba? Yun dalawang sinabi mo is naniniwala ko na nung una siguro nung wala pang mga Filipinos, parang robot. Pero nung may Filipinos, nandun na sila. Instagram active na sila. Hindi na sila takot sa camera. Talagang medyo loose na sila pag binivideo sila. So yun yung para sa number 1 yan, si Kiefer Ravena, Terdy Ravena, since his Terdy was back, hindi na visible siya ngayon, pero Ray Parks, Bobby Ray Parks. Two players na para sa akin napaka-friendly, na nabigyan yung team nila na parang bagong atmosphere. Especially nung nawala si Kawamura. Nung pinalitan ni Kiefer Ravena, naging mas friendly atmosphere, naging nadagdagan pati yung Filipino fans na nanonood sa arena. Okay. Saan pinakamarami ang Pinoy fans sa Japan? Yokohama, mas Okay. marami. Pinakamarami is Saitama team, Koshigaya Alphas. Nung few weeks ago, January 28, yung Saitama Super Arena has a capacity of 40,000 people. Napuno nila yon. Wow! Napuno nila. Yung arena, ito yung kaibahan natin since we're very familiar with MOA and Araneta Coliseum. Yung Saitama Super Arena is pwede siyang maging parang Araneta, tapos pwede siyang bumukas. Yung aatras, indoor pa rin siya. Parang sa Detroit. At aatras, tapos magiging football field. Wow. So, ganun ka gaganda yung mga arenas sa Japan. Ikaw naman as a Filipino, how does it feel? No? Kasi you're technically an OFW pero nasa sports ka naman and you see other Filipinos. Anong pakiramdam na bahagi ka ng Japan B-League? Very proud. Nakakatuwa kasi yung hilig mo, na-enjoy mo. Yeah. Yung favorite players mo na kakasama mo, nagkukwentuhan kayo habang nagpa-practice pa sila. Bilang OFW, lahat parang yung dream come true as a basketball fan. I'm an 80s and 90s a basketball fan. So yung pangarap ko, katulad last time na imbitahan tayo ng PBA,
to watch the PBA Finals Game 6. So Championship pa. dati hindi mangyayari yan kung hindi nangyari yung B-League stint ko. So hindi nila ako ma-recognize. So very thankful ako. Ayun, of course, I feel very blessed on what's happening here. Kakabisita ko lang from Japan. Attend lang ako ng event ng wife ko. Naiimbitahan tayo ng ganun. Oh, Iba na, no? Kasi siyempre, iba rin, magaling din makisama si Commissioner Willie Marcial. Matagal na natin siyang kilala. Actually, more than 30 years na. yes. Ikaw, what is the future para sa iyo? Ano? Kasi siyempre, nakailang taon ka na sa Japan. Anong hinaharap mo sa pananatili mo sa B-League? Nabanggit mo si Coach Willie Marcial. Back then, nung nasa Joe Cantada days pa tayo. Oh si my Coach, God. Boss ako ni na Joe eh. Si Commissioner Willie Marcial ay yung statistician. Oo, stats na. Siya ang yung kamay niyo yung nakikita niyo nagpapalit ng and score. Then, malalaman lang naman natin back then kasi sasabihin ni Joe Cantada or ni Kinito Henson na yung stats galing kay Coach Will, di ba? So, ibig sabihin nun, hindi natin alam kung anong future nito, but for sure, forever basketball lover ako, forever basketball fan, and ang sarap magbilang sa loob ng arena. I hope this will last for a long time, but as of now, I will tell you, technology is catching up. Pwede na katulad sa NBA, nabibilang na via camera yung statistics. Wow. We cannot tell kung hanggang kailan to, but for me, I'm very proud to say na may Pinoy sa B-League na pagre-represent sa Pilipinas. Na hindi player. Na hindi player. Okay, siguro as a final question na lang, no, yung if there were young players now, yung mga halimbawa gagraduate ng college, na nagba-varsity, at pinag-iisipan nila kung maglalaro sila dito sa pro or maglalaro sila sa Japan muna, anong ipapayo mo sa kanila? Ayos. I was able to talk to some B-League players or yung family nila, yung moms nila, yung dads nila na nakakausap ko sa sidelines. Syempre, nagde-decide sila. Financially, yes, favorable. But when it comes to representing the country, it's really best for us to give your time to your mother country first before going pro. Some players, as I have the stats now, some players started really early sa B-League. Ngayon, hindi na sila player. Back in 2023, 13 players ang imports natin. All Filipinos. Ngayon, 7 na lang. 8 kung kasama si Matt Aquino. So, ibig sabihin nun, hilaw yung mga dumating. So, hindi na satisfy yung coach, they cancel the contract. So, kung kung gusto nyo maging player ng B-League, kailangan talaga, it's not really, hindi yan preparation, it's not really, is it your time? Consult your manager, consult your parents, consult yourself if, what do you call this? Yung culturally ready ka ba? Kasi iba nalulungkot. Kasi homesick. Homesick. Hindi naman lagi sa city, hindi naman sa Tokyo lahat ng players. Probinsya yan, ako. Pag nilagay ka sa Ibaraki, makikita mo, factory lahat to. Car factory. So, anong gagawin mo doon? So, ang daming naho-homesick. Doon sila nawawala ng motivation. So, minsan natatanggal sila dahil doon. Okay, maraming salamat sa oras mo, Iris. Thank you for making Thank you time so to come much. to the studio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. At yan ang Basketball Universe para sa araw na ito. Abangan kami Lunes at Biyernes ng gabi sa YouTube, Facebook at lahat ng ibang social media outlets. Ako po si Bill Velasco. Laging tatandaan, saan man kayo at ano man ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Maraming salamat sa Smart Sports. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.